Hindi mo ba naintindihan? You are nothing but a parasite, Tessa. Isang basura na pinulot namin sa kanal at binihisan, pero hanggang ngayon, amoy lupa ka pa rin. Ang boses ni Tiago ay kasing talas ng balisong, humihiwa sa katahimikan ng malawak na kusina. Habang binibigkas niya ang bawat salita, tila ba diring-diri siya sa babaeng nasa kanyang harapan. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Tessa ang isang malaking mangkok ng mainit na adobo, ang paboritong putahe ni Tiago na 4 oras niyang niluto ng may pagmamahal. Ang kanyang mga daliri ay may mga pulang marka pa mula sa init ng kalan at ang kanyang apron ay may bahid pa ng tuyo at pagod. Ngayon ang kanilang ika-5 anibersaryo ng kasal. Ang bawat sangkap sa pagkaing yun ay pinili niya ng may pag-asa. Iniisip na marahil sa gabi na ito, kahit isang ngiti man lang ay matanggap niya mula sa kanyang asawa. Ngunit bago pa man niya mailapag ang mangkok sa hapag, isang malakas na kamay ang humablot sa kanyang braso. Hindi ito ang haplos ng isang asawa, kundi ang kapit ng isang mapanupil na kaaway. Igapos siya sa haligi ng bakuran, ang malamig na utos ni Tiago sa 2 bodyguard na nasa likuran niya. Nanlamig ang buong pagkatao ni Tessa. Ang mangkok na hawak niya ay dahan-dahang nadulas sa kanyang nangangatog na mga kamay. Bumagsak ang porselana sa sahig, nabasag sa libu-libong piraso, at ang sarsa ng adobo ay humalo sa alikabok ng semento. Isang metapora ng kanyang 5 taong pagsisikap na ngayon ay niyurakan na sa lupa. Walang tunog ng pagbagsak ang umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig, kundi ang mabilis na tibok ng kanyang pusong tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Kinaladkad siya ng mga tauhan ni Tiago palabas ng mansyon. Ang suot niyang manipis na bestida ay agad na nabasa nang maramdaman niya ang hagupit ng malakas na ulan sa labas. Sa gitna ng madilim na bakuran, sa ilalim ng nagngangalit na langit, itinali nila ang kanyang mga kamay sa isang lumang haligi na gawa sa matigas na kahoy. Ang gaspang ng lubid ay gumuhit sa kanyang mapuputing pulso, nag-iiwan ng mahapdi at pulang marka na unti-unting nanunuot sa kanyang balat. Kasabay nito ang paglabas ni Valerie mula sa loob ng mansyon, protektado ng isang malaking itim na payong na hawak ng isang katulong. Ang kanyang pulang labi ay nakakurba sa isang mapang-uyam na ngiti habang pinagmamasdan ng basang-basang anyo ni Tessa. Humakbang siya palapit. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay sumasagupa sa amoy ng basang lupa. Poor Tessa! Bulong ni Valerie, sapat na para marinig ni Tessa sa kabila ng ingay ng ulan. Sa tingin mo ba talaga, ang isang tulad mo ay nababagay sa pamilyang Villaluz? You're just a dirty little thief. Ibinigay na ni Tiago sa akin ang kwintas na ninakaw mo mula kay Doña Isabela. It looks better on me anyway. Lumapit si Tiago at inayos ang kanyang suit. Tila ba walang nakikitang asawang nagdurusa sa kanyang harap. Inabot niya ang isang maliit na pouch kay Valerie at pinalupot ang kanyang braso sa baywang nito. Don't waste your breath on her, hon. May party pa tayong pupuntahan. Hayaan mo siyang magnilay-nilay dito sa ilalim ng ulan. Baka sakaling mahugasan ng langit ang dumi ng kanyang pagkatao. Ani Tiago. Bago sila tumalikod patungo sa naghihintay na marangyang sasakyan, bago sila tuluyang makaalis, bumukas ang malaking pintuan ng mansyon. Lumabas si Doña Isabela, ang matriarka ng pamilya, may hawak na itim na tranghat o rosaryo sa kanyang mga daliri. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol, walang bakas ng awa. Huminto siya sa may beranda. Tinitingnan si Tessa na tila ba isang insektong dapat tapakan. Ang kasalanan ay laging may kabayaran. Tessa, wika ng matanda. Ang boses ay puno ng huwad na kabanalan. Ipagdasal mo ang iyong kaluluwa dahil ang isang ampon na tulad mo ay kailanman ay hindi magiging karapat-dapat sa aming pangalan. Magtiis ka dahil iyan ang nararapat sa mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Pumasok muli ang matanda sa loob at ang tunog ng pagsara ng mabigat na pinto ay tila huling pako
sa kabaong ng pag-asa ni Tessa. Nanatili si Tessa na nakagapos. Ang bawat patak ng ulan ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang nanlalamig na balat. Ang lamig ay hindi lamang nanunuot sa kanyang mga buto, kundi sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay nananatiling matalas at malinaw. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa dami ng mga salitang nais niyang isigaw, ngunit pinili niyang lunukin. Sa gitna ng kadiliman at sa gitna ng unos, dahan-dahang itinaas ni Tessa ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng luha, ay unti-unting nagbago. May isang bagong ningas na nabubuo sa kailaliman ng kanyang mga balintataw. Isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong lakas ng ulan. Bakit ang pag-ibig na ibinigay ko ng buo ay ibinalik ninyo ng may kasamang latay at kadena? Gaano pa karaming ulan ang kailangang dumana sa aking balat bago ninyo matanto na ang aliping inyong inaapi ay siya palang lulunod sa inyong lahat? Isang anino ang dahan-dahang lumalapit sa kanya mula sa gilid ng hardin. May hawak na itim na payong, ngunit ang mga paa nito ay tila hindi gumagawa ng kahit anong ingay sa basang damo. Huwag kang iiyak, anak. Ang mga luhang yan ang magiging lason na lulunod sa kanila balang araw. Ang mahinang bulong na yon ni Nanay Rosa ay tila isang mainit na sapot na bumalot sa nanginginig na katawan ni Tessa. Sa gitna ng kadiliman ng madaling araw, nang ang lahat ng tao sa loob ng mansyon ay mahimbing nang natutulog pagkatapos ng marangyang selebrasyon, lalong naging tahimik ang paligid. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang pagpatak ng tubig mula sa mga dahon ng puno ng narara, na tila ba nakikidalamhati sa sinapit ng babaeng nakagapos. Dahan-dahang kinalas ni Nanay Rosa ang mahigpit na pagkakatali ng mga lubid sa mga pulso ni Tessa. Ang bawat paggalaw ng matanda ay puno ng pag-iingat, tila ba natatakot na mabasag ang isang mamahaling kristal. Nang tuluyang makawala ang kanyang mga kamay, hindi agad nakagalaw si Tessa. Nanatili siyang nakasandals sa malamig na haligi. Ang kanyang mga binti ay tila wala ng lakas upang tumayo. Inilabas ni Nanay Rosa ang isang maliit na botelya ng langis at isang mainit na tuwalya mula sa ilalim ng kanyang suot na apron. Marahan niyang pinunasan ang mukha ni Tessa. Inaalis ang bakas ng ulan at ang luhang kanina pa natuyo sa kanyang mga pisngi. Ang bawat haplos ng matanda ay nagpapaalala kay Tessa sa kalinga ng isang ina na matagal na niyang hindi nararamdaman. Nanay Rosa, bakit mo ito ginagawa? Mahinang tanong ni Tessa. Ang boses ay halos pabulong na dahil sa pamamlat. Maari kang mapahamak kapag nalaman ni Doña Isabela na tinulungan mo ako. Umiling ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. 5 taon kitang pinanood na nagtitiis sa bahay na ito, Tessa. Nakita ko kung paano mo sila pagsilbi. Pihan ng higit pa sa iyong makakaya, pero masahol pa sa aso kung ituring kanila. Hindi ko na kayang sikmurain ang ganitong kawalang katarungan. Sa kabila ng panghihina, dahan-dahang iniangat ni Tessa ang kanyang kanang kamay patungo sa gawaw o dulo ng kanyang basang bestida. May isang maliit at matigas na bagay na nakatago sa loob ng tahi nito. Isang micro-recorder na kasing laki lamang ng isang butil ng palay. Sa loob ng 5 taon, ito ang kanyang naging tanging sandigan. Bawat pang-aalipusta, bawat ilegal na transaksyong nababanggit sa loob ng hapagkainan, at bawat sikreto ng mga Villaluz ay narito. Ang kanyang gunita ay biglang bumalik sa isang madilim na eskinita, 10 taon na ang nakalilipas. Nakita niya ang kanyang ama, si Captain Gabriel, na nakahandusay sa kalsada. Ang dugo ay humahalo sa putik ng kalsada. Ang huling bilin nito sa kanya ay hindi tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa katotohanan. Ngunit nang malaman ni Tessa na ang pamilya Villaluz ang nasa likod ng pagpaslang dito upang itago ang kanilang operasyon ng Wrong Sand, alam niyang ang katarungan
ay hindi makakamit sa loob lamang ng isang gabi. Kailangang maging matiyaga, kailangang maging maingat. Ang bawat latay sa kanyang katawan ay katumbas ng isang piraso ng ebidensya na unti-unting bubuo sa kabaong ng mga bilalus. Kailangan mong pumasok sa loob, anak. Muling bulong ni Nanay Rosa habang inaalalayan siyang tumayo. Magbihis ka bago sila magising. May itinago akong mainit na sabaw ng tinola sa likod ng kalan para sa'yo. Hahakbang na sana si Tessa patungo sa pintuan ng kusina nang biglang lumiwanag ang buong bakuran. Ang matatalas na ilaw ng isang sasakyan ay tumama ng direkta sa kanilang dalawa, na tila ba isang searchlight na naghahanap ng mga takas na bilanggo. Ang tunog ng gulong na dumadaan sa basang graba ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang itim na SUV ni Tiago ay huminto sa tapat mismo nila. Ang pintuan ng sasakyan ay bumukas at lumabas ang isang lalaking amoy alak at puno ng galit. Ang kanyang mukha ay namumula at ang kanyang mga mata ay nanlilisik nang makita si Tessa na hindi na nakagapos sa haligi. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na pakawalan siya? Ang dumadagundong na boses ni Tiago ay yumanig sa paligid. Mabilis na itinago ni Tessa ang kanyang kamay sa likod. Sinisiguradong hindi mahuhulog ang maliit na recorder. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Ito ay ang adrenaline ng isang sundalong na corner sa gitna ng digmaan. Humakbang si Tiago palapit sa kanila. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa basang lupa ay tila isang babala ng paparating na panganib. Tumingin siya kay Nanay Rosa nang may kasuklam-suklam na ekspresyon bago ibinaling ang paningin kay Tessa. Akala mo ba ay tapos na tayo? Ngumisi si Tiago, isang ngising puno ng kalupitan. Bumalik ako dahil may nakalimutan akong sabihin sa'yo. At ikaw, matanda. Baling niya kay Nanay Rosa. Maghanda ka na ng iyong mga gamit. Bukas na bukas din. Wala ka na sa pamamahay na ito. Nanlaki ang mga mata ni Tessa. Ang tanging taong nagbigay sa kanya ng init sa loob ng impyernong ito ay idadamay na sa kanyang pagdurusa. Ramdam niya ang panginginig ng kamay ni Nanay Rosa na nakahawak sa kanyang braso. Tiago, huwag mong idamay si Nanay Rosa. Matapang na sabi ni Tessa. Ang kanyang boses ay hindi na pabulong, kundi puno ng determinasyon. Tumawa ng malakas si Tiago, isang tawa na walang halong saya. Sumasagot ka na ngayon? Akala mo ba ay may boses ka rito? Pumasok kayong dalawa sa loob. Ngayon din, habang naglalakad sila patungo sa loob ng mansyon, napansin ni Tessa ang isang bagay na nahulog mula sa bulsa ni Tiago nang hugutin nito ang kanyang cellphone. Isang maliit na susi na may kakaibang disenyo. Ang susi na matagal na niyang hinahanap. Ang susi sa lihim na vault ng mga Villaluz. Lumuhod ka, Tessa. Ang mga tuhod na hindi marunong yumukod sa harap ng biyayang natanggap ay nararapat lamang na makaramdam ng sakit upang matuto ng kababaang loob. Ang boses ni Doña Isabela ay kasing lamig ng hangin sa loob ng kapilya ng mansyon. Hawak niya ang kanyang tranghat na gawa sa mamahaling onyx. Ang bawat butil nito ay naglalabas ng mahinang tunog sa tuwing nagkakatamaan habang mabilis niyang nilalaro sa kanyang mga daliri. Hindi ito ang tunog ng debosyon, kundi ang tunog ng isang paparating na parusa. Sa harap ni Tessa ay may nakakalat na mga matatalas na graba at maliliit na bato sa sahig ng sementowe. Ito ang paboritong paraan ng disiplina ng matanda. Isang pagpapahirap na binalot sa pangalan ng relihiyon. Ayon kay Doña Isabela, ang pisikal na sakripisyo ay kailangan upang linisin ang maruming budhi ng isang taong walang utang na loob na tulad ni Tessa. Dahan-dahang ibinaba ni Tessa ang kanyang katawan. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kalamnan habang ang kanyang mga tuhod ay unti-unting sumasayad sa matatalas na bato. Walang tunog ng pagreklamo ang lumabas sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mukha ay namumutla sa tindi ng sakit na tila ba may mga libu-libong karayom na tumatagos sa kanyang balat patungo sa kanyang mga buto.
Diyan ka mananatili hanggat hindi natatapos ang aking mga dasal. Muling wika ng matanda habang naglalakad paikot sa kanya. Alam mo, Tessa, inampon ka namin dahil sa awa. Binigyan ka ng pangalan, binigyan ka ng marangyang buhay na kahit sa panaginip ay hindi mo makakamit. Pero ano ang isinukli mo? Pagnanakaw, panlilinlang. Ang iyong ama ay tiyak na nahihiya sa iyo sa kabilang buhay. Ang pagbanggit sa kanyang ama ang nagpaigting sa pighati sa dibdib ni Tessa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin na ang kanyang ama ay namatay bilang isang bayani habang ang pamilya Villaluz ay nabubuhay sa dugo at kasinungalingan. Ngunit nanatili siyang nakayuko. Sa loob ng kanyang isipan, ang kanyang pagsasanay bilang isang captain sa kapulisan ang nagsilbing kuta niya. Compartmentalize the pain, ang palaging turo sa kanila. Ang bawat sandali ng paghihirap ay isa lamang test ng kanyang tatag. Habang nagdarasal ang matanda ng pabulong, isang maliit na langgam ang napansin ni Tessa sa sahig, malapit sa kanyang mga tuhod. May dala-dala itong maliit na mumo ng tinapay, pilit na dumadaan sa gitna ng mga naglalakihang bato. Pinagmasdan niya ang maliit na nilalang, kahit gaano kabigat ang dala nito, kahit gaano kahirap ang daan, hindi ito tumitigil. Tulad ko, bulong ni Tessa sa kanyang sarili. Maliit man sa paningin nila, hindi ako titigil hanggat hindi ko nararating ang dulo. Makalipas ang 1 oras, nang ang mga tuhod ni Tessa ay namamanhid na at may mga bakas na ng dugo sa mga bato, tumayo si Doña Isabela. Ngunit sa halip na paalisin siya, dumiretso ang matanda sa maliit at madilim na kwarto sa likod ng kusina, ang kwarto ni Tessa. Anong ginagawa niyo rito, Mama? Tanong ni Tessa. Pilit na tumatayo, kahit na tila ba nanginginig ang kanyang buong mundo. Gusto ko lang makasiguro na wala ka ng ibang itinatago sa pamamahay na ito. Sagot ni Isabela habang sinisipa ang isang lumang karton sa ilalim ng kama ni Tessa. Ang mga taong tulad mo ay mahilig magtabi ng mga basura. Nagsimulang maghalughog ang matanda. Itinapon niya ang mga damit ni Tessa sa sahig, nilamukot ang manipis na unan, at ibinuhos ang laman ng isang maliit na kahon ng sapatos. Sa loob ng kahon na yon ay ang mga tanging alaala ni Tessa, mga lumang larawan, isang tuyong bulaklak, at ang kanyang mga gamit sa pananahi. Biglang tumigil ang kamay ni Doña Isabela. May nadama siyang matigas na bagay na nakatago sa loob ng tahi ng isang lumang Biblia na pagmamay-ari ni Tessa. Pinunit ng matanda ang pabalat ng libro nang walang pag-aalinlangan. Isang maliit at itim na gadget na may kumukurap na pulang ilaw ang nalaglag sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito sa kahoy na sahig ay tila ba isang pagsabog sa pandinig ni Tessa. Ano ito, Tessa? Dahan-dahang pinulot ni Isabela ang maliit na aparato. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa suspisya. Mukhang hindi ito isang simpleng alahas. Mukhang may mas malalim ka pang itinatago kaysa sa pagiging isang magnanakaw. Naniga si Tessa sa kanyang kinatatayuan. Ang tracker at communication device na ginagamit niya upang magpadala ng mensahe sa kanyang unit ay nasa kamay na ng reyna ng mga kasinungalingan. Kung matutuklasan ni Isabela ang tunay na gamit nito, hindi lamang ang misyon ang matatapos, kundi pati na rin ang kanyang buhay. Ano ito, Tessa? Huwag mo akong subukan. Alam kong hindi ito isang ordinaryong laruan. Ang boses ni Doña Isabela ay puno ng banta habang ipinapatapat ang maliit na itim na aparato sa mukha ni Tessa. Mabilis na nag-isip si Tessa sa gitna ng kaba. Alam niyang kapag nagkamali siya ng sagot, hindi lamang ang misyon ang mawawasak, kundi pati ang pagkakataon niyang makuha ang hustisya para sa kanyang ama. Pinilit niyang magmukhang natatakot at hapo, ang kanyang mga mata ay pinuno niya ng huwad na pangamba. Pagmamay-ari po yan ng ama ko, Mama. Pabulong na sagot ni Tessa habang pilit na inaabot ang gadget. Isa po itong digital voice recorder. Noong bago siya mamatay,
Nag-iwan siya ng mga huling bilin doon. Iyon na lang po ang tanging alaala ko sa kanya, kaya gabi-gabi ko iyong pinapatugtog para makatulog. Tiningnan ni Isabela ang aparato nang may pandidiri bago ito ibinalibag sa kama. Basura. Akala ko kung anong mahalagang bagay na. Huwag mo nang uulitin ang maglihim sa akin, Tessa. Ang lahat ng gamit sa bahay na ito, kahit ang hininga mo, ay pag-aari ko. Hindi na hinintay ng matanda ang sagot ni Tessa. Lumabas ito ng kwarto at iniwan ng utos na tila ba isang latigo. Huwag kang tumunganga dyan. Maglinis ka sa silid ni Tiago at Valerie. Siguraduhin mong mabango at malinis ang bawat sulok bago sila bumalik mula sa kanilang tanghalian. At tandaan mo, bawal ang dumaing. Kahit nanginginig pa ang kanyang mga tuhod mula sa pagkakaluhod sa mga bato, tumayo si Tessa. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang kirot na tila ba binabaon ang mga bubog sa kanyang laman. Ngunit sa halip na sumuko, kinuha niya ang kanyang balde at basahan. Ang kanyang katawan ay maaaring alipin, ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling isang captain na nagpaplano ng susunod na hakbang. Pagpasok niya sa malawak na silid ni Tiago, sinalubong siya ng amoy ng pabango ni Valerie. Isang matamis at masangsang na amoy na tila ba sumasakal sa kanyang lalamunan. Nakakalat ang mga damit sa sahig, ang mga mamahaling seda at lace na hinaluan ng kawalang galang. Sa gitna ng kanyang paglilinis, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok sina Tiago at Valerie, nagtatawanan at tila ba hindi napapansin ang presensya ni Tessa na nakaluhod sa sahig habang nagpupunas ng alikabok. "Hon, look at her," malanding sabi ni Valerie habang nakasandal sa dibdib ni Tiago. "Ang galing mo talagang pumili ng katulong, tahimik at masunurin. Sayang lang, medyo mabagal kumilos." Tumawa si Tiago at kumuha ng isang basong tubig mula sa gilid ng mesa. "Hayaan mo siya, Hon. Iyan ang nararapat sa mga taong walang ibang kayang ibigay kundi ang kanilang lakas. Tessa, bilisan mo riyan. Gusto kong makitang kumikinang ang sahig bago kami matulog para sa aming siesta." Habang nakaluhod, naramdaman ni Tessa ang pagbuhos ng malamig na tubig sa kanyang likuran. Sinadya ni Tiago na itapon ang natirang tubig sa kanyang baso sa suot ni Tessa. Ang lamig ng tubig ay bumasag sa init ng kanyang galit. Ngunit sa gitna ng kahihiyang iyon, isang kakaibang ginhawa ang naramdaman ni Tessa nang ang tubig ay dumaloy pababa sa kanyang mga tuhod, na kanina pa kumikirot at nagnanaknak sa sugat. Ang lamig ay nagsilbing gamot sa hapdi ng kanyang balat, isang maliit na biyaya sa gitna ng malupit na trato. Pinikit ni Tessa ang kanyang mga mata. Hinahayaan ang bawat patak na sipsipin ang init ng kanyang pagdurusa. "Ano? Nakatulala ka na lang ba riyan?" Asik ni Valerie. Bigla nitong sinipa ang balde ni Tessa dahilan upang kumalat ang maruming tubig sa buong silid. Tumayo si Tessa upang kunin ang balde, ngunit mabilis na humarang si Valerie. Ang mga mata nito ay puno ng inggit at galit na hindi maipaliwanag. Alam ni Valerie na kahit gaano niya tratuhin si Tessa na parang basura, may isang bagay kay Tessa na hindi niya kailanman makukuha. Ang likas na dignidad at kagandahang hindi nabibili ng pera. "Ayoko ng mukha mo, Tessa," bulong ni Valerie bago ito biglang humawak sa balikat ni Tessa at malakas siyang itinulak patungo sa bukas na pintuan na malapit sa hagdanan. Nawalan ng balanse si Tessa. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa hangin, ngunit ang bigat ng kanyang pagod at ang dulas ng tubig sa sahig ay naging kalaban niya. Ang huling nakita niya ay ang nakangising mukha ni Tiago habang siya ay dahan-dahang nahuhulog sa madilim at matarik na hagdanan ng mansyon. Mo, ang bawat baitang ng hagdanan ay tila isang malupit na kamay na humahampas sa katawan ni Tessa habang siya ay pabulusok na nahuhulog sa dilim. Ang malakas na tunog ng kanyang pagtama sa sahig na gawa sa nakara ay bumasag sa katahimikan ng mansyon, ngunit walang sino man ang tumakbo upang tulungan siya. Ang tanging narinig niya bago mawala ang kanyang malay ay ang mahinang halakhak ni Valerie
mula sa itaas. Isang tunog na mas masakit pa kaysa sa kanyang mga bali at pasa. Nang imulat ni Tessa ang kanyang mga mata, ang puting kisame ng kanyang madilim na silid ang sumalubong sa kanya. Masakit ang kanyang balikat at tila may apoy na gumagapang sa kanyang likuran. Ngunit sa halip na awa, ang mukha ni Doña Isabela ang bumungad sa kanya, na nakatayo sa tabi ng pintuan habang nakakuyom ang mga palad. "Tumayo ka na yan, Tessa. Huwag kang mag-inarte." Sabi ni Tiago ay nadulas ka lang dahil sa sarili mong kapabayaan. Wala kaming panahon para sa isang lampang katulong. Kunin mo ang mga dokumentong ito at dalhin mo sa opisina ni Tiago sa Villaluz Group. Kailangan niya iyan bago magsimula ang kanyang pulong sa hapon. Utos ng matanda bago ibinagsak ang isang mabigat na kahon sa gilid ng higaan ni Tessa. Sa kabila ng bawat hiningang, tila may sumasaksak sa kanyang dibdib. Pinilit ni Tessa na tumayo. Ang kanyang katawan ay nanginginig, ngunit ang kanyang isipan ay agad na naging alerto nang makita ang logo ng kumpanya sa kahon. Ang bahay ng mga alon. Ang turing niya sa Villaluz Group. Sa labas, ito ay isang matatag na gusali ng tagumpay. Ngunit sa loob, ito ay punong-puno ng mga lihim na kailangang anurin ng katotohanan. Pagdating sa opisina, ang lamig ng aircon ay hindi nakapagpawis sa pawis na dumadaloy sa noo ni Tessa dahil sa tindi ng iniindang sakit. Nakita niya si Tiago sa gitna ng malawak na lobby, pinapagalitan ng isang matandang security guard dahil lamang sa hindi nito agad napindot ang elevator para sa kanya. "Wala kayong silbi. Binabayaran ko kayo para maging mabilis, hindi para maging estatwa." Sigaw ni Tiago habang iwinawasiwas ang kanyang kamay. Ang matandang gwardiya ay nakayuko lamang. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot na mawalan ng trabaho. Lumapit si Tessa at iniabot ang kahon. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang bakas ng pagsisisi o pag-aalala sa mukha ni Tiago kahit nakita niyang may benda ang braso ni Tessa at may sugat ang noo nito. Kinuha niya ang kahon nang walang pasasalamat at agad na tumalikod. "Tessa, hintayin mo ako sa loob ng pantry. Huwag kang aalis hanggat hindi natatapos ang meeting ko. Baka may ipabili pa si Valerie sa mall," ani Tiago habang naglalakad palayo. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Tessa. Habang ang lahat ay abala sa malaking pulong tungkol sa bagong proyekto ng kumpanya, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa dulo ng pasilyo sa lugar kung saan matatagpuan ang server room. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila ba kasing lakas ng tambol sa kanyang pandinig. Ngunit pinanatili niya ang kanyang kalmado. Gamit ang isang maliit na keycard na nakuha niya mula sa bulsa ni Tiago, habang abala ito sa pagsigaw sa gwardiya kanina, pumasok siya sa loob. Ang mga kumukitit-kitit na ilaw ng mga computer at ang mahinang ugong ng mga makina ay tila ba musika sa kanyang mga tainga. Mabilis niyang isinaksak ang isang flash drive sa main server. Ang kanyang mga daliri ay lumilipad sa keyboard. Binabali ang mga password na tila ba mga tuyong sanga lamang. Sa gitna ng kanyang pagmamadali, nakita niya ang isang file na may pamagat na lupang hinirang. Pagbukas niya, tumambad ang listahan ng mga opisyal na tumatanggap ng suhol mula sa mga Villaluz upang itago ang kaso ng kanyang ama. Kumulo ang dugo ni Tessa. Ang katarungang matagal na niyang hinahanap ay nasa dulo na ng kanyang mga daliri. Isang matandang janitor ang pumasok sa loob upang maglinis. Agad na itinago ni Tessa ang flash drive at nagpanggap na nag-aayos ng kanyang sapatos. Tiningnan siya ng matanda. Ang mga mata nito ay puno ng pagtataka. "Nawawala po ba kayo, ma'am?" tanong ng janitor. Ang boses ay mahina at puno ng paggalang. Opo. Hinahanap ko lang po ang banyo," sagot ni Tessa nang may pilit na nangiti. Lalakad na sana si Tessa palabas nang biglang huminto ang matanda. Pinagmasdan nito ang mukha ni Tessa ng mabuti, mula sa sugat sa noo hanggang sa paraan ng kanyang pagtayo. Matuwid at tila ba laging handa sa laban. Ang mga mata ng matanda ay biglang nanlaki
at ang hawak nitong walis ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. "Kapitan?" Ang pabulong na tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gulat. "Kapitan, Tessa." "Ikaw nga ba yan?" Nanigas ang buong pagkatao ni Tessa. Ang matandang ito ay si Mang Cardo, ang dating driver ng kanyang ama na nawala rin ng gabing mamatay ang captain. Kung makikilala siya ni Mang Cardo, ang lahat ng kanyang pagbabalat kayo ay maaaring gumuho sa isang saglit. Sa labas ng pinto, narinig ang papalapit na mga yabag ni Tiago at Valerie. Ang kanilang mga boses ay nagtatawanan habang papalapit sa kinaroroonan nila. Ang ahas Tessa ay nagpapakain ng kapwa niya ahas at sa bahay na ito, walang puwang ang mga traidor na nagkukunwaring banal. Ang boses ni Doña Isabela ay umalingaw-ngaw sa malawak na kusina. Tila ba isang hatol ng kamatayan na nagpatahimik maging sahuni ng mga kuliglig sa labas. Pagdating ni Tessa mula sa opisina, ang nadatnan niya ay isang eksenang nagpadurog sa kanyang puso nang higit pa sa anumang pisikal na sakit na kanyang naranasan. Si Nanay Rosa ay nakaluhod sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na pinupulot ang kanyang mga gamit na nakakalat. Ang isang lumang maleta na yari sa kupas na tela ay nakabukas at ang kakaunting damit ng matanda ay tila mga basurang itinapon sa sahig. Isang maliit na estatwa ng mahal na birhen na alam ni Tessa na tanging kayamanan ni Nanay Rosa ay nabasag ang kanang kamay dahil sa pagkakahulog. "Mama, anong nangyayari rito?" ang tanong ni Tessa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng gulat at nagbabadyang galit. "Huwag mo akong tawaging mama dahil wala akong anak na konsentidor ng traidor," sigaw ni Isabela habang itinuturo si Nanay Rosa gamit ang kanyang baston. "Nahuli ko ang matandang ito na nagtatago ng gamot at pagkain para sa iyo kagabi. Akala niyo ba ay hindi ko malalaman? Sa pamamahay na ito, ang bawat pader ay may tenga at ang bawat sulok ay may mata." Humakbang si Tessa palapit upang alalayan si Nanay Rosa. Ngunit mabilis siyang itinulak ni Tiago na kanina pa pala nakasandal sa may pintuan, pinapanood ang lahat ng may malamig na ngiti. "Hayaan mo siyang magdusa, Tessa. Iyan ang napapala ng mga taong hindi alam kung sino ang dapat nilang seryosohin," ani Tiago habang humihit-hit ng kanyang sigarilyo. "Nanay Rosa, tapos na ang oras mo rito. 1 oras. Kapag nakita pa kita rito pagkatapos nyon, ipakakaladkad kita sa mga aso sa labas." Lumapit si Tessa kay Nanay Rosa at niyakap ang matanda. Ramdam niya ang payat na balikat nito na yumuyugyog sa paghikbi. Ang bawat luhang dumadaloy mula sa mga mata ng matanda ay tila ba kumukulong mantika na tumatalsik sa konsensya ni Tessa. Ang babaeng ito ang nag-iisang nagbigay sa kanya ng init sa gitna ng lamig ng pamilya Villaluz. At ngayon, dahil sa kanya, ay mawawalan ito ng tirahan at hanap buhay. "Patawad, Nanay Rosa. Patawad po dahil nadamay kayo." Bulong ni Tessa. Ang kanyang sariling mga luha ay hindi na niya mapigilan. Umiling ang matanda. Pilit nang ngumingiti sa kabila ng pighati. "Huwag mong isipin yon, anak. Mas masakit para sa akin ang makita kang ganito kaysa ang mawala ng trabaho. Ang Diyos na ang bahala sa kanila." Pinanood ni Tessa kung paano bitbitin ni Nanay Rosa ang kanyang mabigat na maleta patungo sa malaking gate ng mansyon. Walang sino man sa ibang mga katulong ang nangahas na tumulong dahil sa takot kay Doña Isabela. Ang anyo ng matanda na dahan-dahang lumalayo sa ilalim ng madilim na langit ay isang imaheng habambuhay na uukit sa isipan ni Tessa. Ito ang sakripisyo ng isang taong walang ibang hangad kundi ang gumawa ng mabuti, ngunit tinapatan ng kalupitan ng mga taong ang puso ay gawa sa bato. Nang makarating sila sa labas ng gate, huminto si Nanay Rosa.
Tumingin siya sa paligid upang siguraduhing walang nakakarinig. Hinawakan niya ang mga kamay ni Tessa ng mahigpit. Ang kanyang mga daliri ay tila ba nagpapasa ng isang huling lakas. Tessa, makinig ka sa akin ng mabuti. Ang mahinang bulong ni Nanay Rosa, ang boses ay puno ng seryosong babala. Noong gabing mamatay ang iyong ama, hindi lamang aksidente ang nangyari. Nakita ko si Tiago na pumasok sa silid-aklatan ni Doña Isabela. Hawak niya ang isang pulang folder na may tatak ng kapulisan. Sinunog nila yon sa fireplace, anak. Pero bago yon, narinig ko silang nag-uusap tungkol sa isang asul na notebook na hindi nila mahanap. Nanlaki ang mga mata ni Tessa. Ang asul na notebook ay ang diary ng kanyang ama kung saan nakatala ang lahat ng kanyang mga lihim na investigasyon. Akala ni Tessa ay nawala yon sa engkwentro, ngunit tila ba may mas malalim pang lihim na nakatago sa loob mismo ng mansyong ito. Mag-iingat ka, anak. Huling bilin ni Nanay Rosa bago ito tuluyang sumakay sa isang dumarating na jeep. Ang notebook na yon, nasa loob pa rin iyon ng bahay na ito. Hanapin mo bago nila maunahan. Naiwang nakatayo si Tessa sa gitna ng kalsada. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahampas sa kanyang mukha. Ang lungkot ng pag-alis ni Nanay Rosa ay napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon. Ang asul na notebook ang magiging susi upang mabuksan ang pinto ng impyernong kinapapalooban ng mga Villaluz. Ngunit sa kanyang paglingon sa mansyon, nakita niya ang silweta ni Doña Isabela sa bintana ng itaas na palapag. Pinapanood siya ng may mapanuring mga mata. Tila ba alam ng matanda na may isang bagong sikretong nabuo sa pagitan ng dalawa sa gitna ng kadiliman. Ang mapagkunwaring kabutihan ay mas nakalalason kaysa sa lantarang puot. Ang mga salitang yon ay tila isang babalang sumagi sa isipan ni Tessa nang makita niyang nakatayo si Tiago sa pintuan ng kanyang maliit na silid. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ang pamilyar na galit sa kanyang mga mata. Sa halip, may bakas ng peking pagsisisi ang kanyang muka habang may hawak na 2 baso ng alak at isang mamahaling bote. I'm sorry, Tessa. Masyado akong naging mainit sa iyo nitong mga nakaraang araw. Masyado lang akong stressed sa trabaho. Ani Tiago, ang boses ay malumanay, ngunit may kalabisan ang tamis na tila ba isang lason na binalot sa asukal. Pumasok siya sa loob at inilapag ang mga baso sa maliit na mesa. Uminom tayo, para naman makapag-celebrate pa rin tayo ng anibersaryo natin, kahit huli na. Peace offering ko na rin ito. Hindi tanga si Tessa. Alam niyang ang bawat galaw ni Tiago ay may kaakibat na patibong. Ang biglaang pagbabago ng ugali nito ay hindi tanda ng pagsisisi, kundi isang senyales na ang pangamba ng lalaki ay nagsisimula ng maging paranoia. Marahil ay napansin nito ang kanyang pagkawala sa opisina o marahil ay may kung anong bulong si Doña Isabela. Hindi po ako umiinom, Tiago. Alam niyo yan. Mahinang sagot ni Tessa habang pilit na pinapakalma ang kanyang puso. Ngayon lang, Tessa. Isang baso lang. Huwag mo namang tanggihan ang asawa mo. Pilit ni Tiago habang ibinibigay ang isa sa mga baso. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalas sa bawat reaksyon ni Tessa. Tila ba naghihintay ng isang maliit na pagkakamali. Walang nagawa si Tessa kundi tanggapin ang baso. Alam niyang kung tatanggi siya, lalong lalalim ang hinala nito. Dahan-dahan niyang inilapit ang baso sa kanyang mga labi. Sa unang tikim pa lamang, naramdaman na niya ang kakaibang pait na humalo sa tamis ng alak. Isang pait na hindi nanggaling sa ubas, kundi sa isang chemical na pamilyar sa kanyang pagsasanay bilang pulis. Isang uri ng sedative na ginagamit upang paluwagin ang dila ng isang tao. Ilang minuto lamang ang lumipas, naramdaman na ni Tessa ang bigat ng kanyang mga talukap. Ang paligid ay nagsimulang gumuho at ang boses ni Tiago ay tila ba nagmumula na sa ilalim ng tubig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang bawat hininga niya
ay tila ba kasing bigat ng tingga. Upang mapanatili ang kanyang malay, ibinaon ni Tessa ang kanyang mga kuko sa kanyang sariling palad. Sapat na upang maramdaman ang hapdi ng sugat at ang daloy ng malagkit na dugo. Ang sakit na yon ang nagsilbing angkla niya sa katotohanan sa gitna ng lumalabo niyang mundo. Tessa, alam kong may itinatago ka, bulong ni Tiago. Ang kanyang mukha ay nasa harap na mismo ni Tessa. Ang kanyang mapagkunwaring ngiti ay napalitan na ng isang madilim na anyo. Sino ka ba talaga? Bakit ka pakalat-kalat sa opisina ko? Anong kailangan mo sa mga Villaluz? Ramdam ni Tessa ang lamig ng pawis sa kanyang noo. Gusto niyang sumagot, ngunit ang kanyang dila ay tila ba nakakadena. Sa kanyang isipan, naririnig niya ang boses ng kanyang ama. Hold the line, Captain. Never let them see what's inside. Biglang hinablot ni Tiago ang kanyang panga. Pilit siyang pinatitingin sa kanya. Sa kabila ng kalabuan ng paningin, nakita ni Tessa ang isang balisong na inilabas ni Tiago mula sa kanyang bulsa. Ang talim nito ay kumikinang sa ilalim ng madilim na ilaw ng silid. Sasabihin mo sa akin ang totoo. O uukit ko ang bawat tanong ko sa balat mo? Ang mahinang banta ni Tiago. Ang dulo ng balisong ay dahan-dahang idiniin ni Tiago sa leeg ni Tessa, sapat na upang makaramdam siya ng isang matalas at mainit na hapdi. Sa mga sandaling iyon, ang tanging proteksyon ni Tessa ay ang kanyang katahimikan at ang kanyang dugong patuloy na dumadaloy mula sa kanyang palad. Sa pagitan ng kanyang laban sa antok at sa talim ng kutsilyo, isang tanong lamang ang tanging naiwan sa kanyang isipan. Hanggang kailan niya kayang itago ang katotohanan bago siya tuluyang lamunin ng dilim? Wala ka talagang kwenta, Tessa. Maski sa ilalim ng gamot, nananatiling tuyot at boring ang utak mo. Walang laman, kundi ang alaala ng isang pulis na wala namang nagawa, kundi mamatay sa kalsada. Ang boses ni Tiago ay puno ng pagkabigo habang inilalayo niya ang talim ng balisong sa leeg ni Tessa. Pagod na siyang makinig sa mga pag-ungol at pautal-utal na sagot ni Tessa tungkol sa kahirapan, sa kanyang ama, at sa mga gawaing bahay. Akala ni Tiago ay makakakuha siya ng impormasyon tungkol sa kung sino ang nakakita sa kanya sa opisina. Ngunit ang tanging narinig niya ay ang paghahanap ni Tessa sa nawawalang lolo at ang pag-alala sa adobong hindi naubos. Tinulak ni Tiago ang balikat ni Tessa dahilan upang ang ulo nito ay tumama sa headboard ng kama. Hindi na niya pinansin ang pagdaing ng babae. Tumayo siya, inayos ang kanyang damit, at nilagok ang natitirang alak sa kanyang baso bago lumabas ng silid at padabog na isinara ang pinto. Nang marinig ni Tessa ang paglayo ng mga yabag ni Tiago, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang huwad na pagkakahilo ay agad na napalitan ng isang matalas na tingin. Mabilis siyang bumangon at dumiritso sa banyo upang isuka ang lahat ng alak na kanyang ininom bago pa man ito tuluyang makuha ng kanyang sistema. Ang hapdi sa kanyang palad kung saan nabaon ang kanyang mga kuko ay nagsilbing gasolina upang labanan ang antok na pilit siyang hinihila pababa. Hindi siya pwedeng matulog. Ito ang pagkakataong wala si Tiago at si Doña Isabela ay nasa loob ng kanyang kapilya para sa hating-gabing dasal. Kailangan niyang mahanap ang asul na notebook na binanggit ni Nanay Rosa. Lumuwas si Tessa patungo sa silid-aklatan, ang pinakamadilim at pinakatahimik na bahagi ng mansyon. Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay tila ba paglakad sa ibabaw ng mga pako. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila ba isang ibon na pilit kumakawala sa hawla. Pagpasok niya sa silid, sumalubong sa kanya ang amoy ng lumang papel at alikabok. Sinimulan niyang igalaw ang kanyang mga kamay sa mga istante. Hinahanap ang anumang pahiwatig. Naalala niya ang sinabi ni Nanay Rosa. Nasa loob pa rin ng bahay na ito. Tumigil ang kanyang paningin sa isang malaking painting ng yumaong patriarka ng pamilya Villaluz. May isang maliit na bahagi ng frame na tila ba hindi pantay sa pagkakalapat sa dingding.
Dahan-dahan niyang inurong ang painting at doon ay tumambad ang isang maliit na vault na yari sa bakal. Ginamit ni Tessa ang kanyang kasanayan sa lockpicking gamit ang isang hair clip. Ang pawis ay tumatulo sa kanyang noo at ang kanyang mga kamay ay nanginginig dahil sa epekto ng sedative na pilit pa ring lumalaban sa kanyang katawan. Narinig niya ang mahinang paggalaw ng mga metal sa loob ng pinto, isang senyales na bumukas na ang kandado. Sa loob ng vault, nakita niya ang isang asul na notebook na may mga mantsa na ng tuyong dugo. Sa tabi nito ay may mga larawan ng kanyang ama na hindi niya kailanman nakita. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang atensyon. May isang nakatagong pinto sa likod ng vault, isang makitid na hagdanan pababa, patungo sa kailaliman ng mansyon. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang silid na walang bintana, amoy kalawang at lumang bakal. Sa gitna ng silid, may isang silya na may mga kadena. Ngunit ang mas nakakagimbal ay ang mga nakapaskil sa pader, mga larawan ni Tessa, simula noong siya ay bata pa hanggang sa araw na pumasok siya sa mansyon. May mga pulang X sa bawat larawan niya at sa gitna ng lahat ay ang kanyang pangalan na nakasulat sa malalaking titik. Ang huling sakripisyo. Hindi lang pala siya basta pinulot ng mga Villaluz, matagal na nila siyang pinapanood. Ang buong 5 taon ng kanyang kasal ay hindi isang misyon para sa kanya, kundi isang bitag na sadyang inihanda para sa kanyang pagdating. Narinig ni Tessa ang mahinang pag-ikot ng doorknob sa itaas ng hagdanan. May pumasok sa silid-aklatan. Napahinto siya sa paghinga. Pilit na pinakikiramdaman ang bawat galaw sa itaas. Wala siyang ibang pagpipilian kundi manatiling tahimik sa madilim na bahagi ng silid. Doon, sa lugar na yon, kung saan minsang pinlano ang kapalarang maglalayo sa kanya sa lahat, pinilit niyang huwag gumawa ng kahit anong ingay. Sa gitna ng dilim at kaba, naramdaman ni Tessa ang mabigat na katahimikan. Ang bawat segundo ay tila humahaba habang hinihintay niya kung sino ang unang magsasalita o kikilos. Siguraduhin mong hindi na siya makakalabas ng buhay sa ospital na yon, Tiago. Ang isang baliw ay walang kredibilidad at ang isang bangkay ay walang dila. Ang boses ni Doña Isabela ay matalim at malamig. Tumagos sa katahimikan ng silid-aklatan hanggang sa madilim na bahagi kung saan tahimik na nakatago si Tessa. Sa itaas, narinig niya ang mahinang tunog ng pluma sa papel. Isang hudyat na may mahalagang desisyong ginagawa. Ang mga dokumento para sa kanyang sapilitang pagpapasuri sa isang liblib na pasilidad para sa kalusugan ng isip ay nakahanda na. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tessa ang bigat ng sitwasyon. Isang desisyong maaaring tuluyang magbago sa direksyon ng kanyang buhay. Sa loob ng madilim na halo na yon, na palilibutan ng mga larawan ng kanyang sariling kabataan, naramdaman ni Tessa ang isang matinding panginginig na hindi dulot ng ginaw. Ang kanyang buong buhay, ang bawat ngiti ni Tiago, ang bawat pagkakataon na nakilala niya ang pamilya, ang bawat haplos na akala niya ay pag-ibig, ay bahagi lamang ng isang detalyadong produksyon. Ang pamilyang Villaluz ay hindi lamang pumatay sa kanyang ama. Ginawa rin nila siyang isang buhay na biktima na dahan-dahang pinapatay sa loob ng 5 taon. Ang mithiin nilang makuha ang asul na notebook ay hindi lamang para protektahan ang kanilang sarili, kundi upang tuluyang burahin ang anumang bakas ng katapatan na iniwan ni Captain Gabriel sa mundong ito. Nang marinig ni Tessa ang pagsara ng pinto sa itaas at ang muling pagbalot ng katahimikan sa silid-aklatan, dahan-dahan siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa dilim, naghahanap ng anumang bagay na magsisilbing sandata. Nakita niya ang isang matalim na gunting sa ibabaw ng mesa sa ham. Huminto siya sa harap ng isang maliit na salamin na nakasabit sa pader. Ang kanyang anyo ay malayo sa imahe ng isang matapang na opisyal ng kapulisan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mukha ay may mga bakas ng pasa, at ang kanyang mga mata
ay puno ng pighati. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang mahabang buhok. Ang buhok na palaging hinahaplos ni Tiago habang bumubulong ng mga kasinungalingan. Sa isang iglap, itinaas niya ang gunting. Walang pag-aalinlangan, walang tunog kundi ang marahang paghihiwalay ng mga hibla ng buhok mula sa kanyang ulo. 1, 2, 3. Ang mahabang itim na buhok ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, tila ba mga itim na pakpak ng isang ibon na ayaw nang lumipad. Ang bawat gupit ay isang panata. Ang bawat hiblang nalalaglag ay ang pagbitaw sa bawat maling pag-asa at bawat pait ng nakaraan. Nang matapos siya, ang babaeng nasa salamin ay hindi na si Tessa na asawa ni Tiago. Ang nasa harap niya ay si Captain Tessa, isang sundalong handang sumabak sa huling laban. Ang asawa na inyong minaliit ay namatay na sa dilim ng silid na ito. Bulong niya sa kanyang sarili. Ang boses ay kasing lamig ng bakal. At ang bangkay na inyong binalak ilibing ay siya palang hukay na paglalagyan sa inyong lahat. Kinuha niya ang asul na notebook at isinilid ito sa loob ng kanyang damit. Sa bawat hakbang niya pabalik sa itaas, ramdam niya ang bigat ng katotohanan. Alam niyang bukas, ang araw ng malaking selebrasyon ng mga Villaluz ay ang araw din ng kanilang paghuhukom. Ngunit nang makarating siya sa kanyang silid, tumambad sa kanya ang isang bukas na bintana at isang puting rosas na naiwan sa kanyang unan. May isang maliit na sulat na nakalakip dito at ang sulat kamay ay pamilyar sa kanya. Isang sulat na mula sa isang taong akala niya ay matagal na ring pumanaw. Ang pinakamasarap na lason ay ang inihahain ng may pinakamatamis ng ngiti. Ang huling hapunan ay hindi para sa pakikipagkasundo, kundi para sa pagtatapos ng isang mahabang paghihintay. Habang ang buong mansyon ay nababalot ng excitement para sa gaganaping gala bukas, si Tessa ay tahimik na kumikilos sa loob ng kusina. Ang usok mula sa nilagang baka ay humahalo sa bango ng mani para sa kare-kare at ang tamis ng hamonado, mga paboritong putahe ng pamilya Villaluz na tila ba huling-hiling ng isang bibitayin. Sa ilalim ng kanyang suot na bandana, nakatago ang kanyang buhok na maikli na ngayon. Sinabi niya kay Doña Isabela na sumasakit ang kanyang ulo at kailangan niyang takpan ito upang hindi pasukin ng lamig. Isang dahilan na agad namang pinaniwalaan ng matanda dahil sa tingin nito ay unti-unti nang bumibigay ang katawan at isipan ni Tessa. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga pinggan sa mahabang mesa na yari sa Nara. Ang bawat kubyertos ay kumikinang sa ilalim ng chandelier, tila mga sandatang nakahanda para sa isang giyera. Pumasok sina Tiago at Valerie, magkahawak kamay at bakasang saya sa kanilang mga muka dahil sa inaasahang tagumpay bukas. Hon, look at this. Mukhang ginalingan ni Tessa ngayon Puna ni Valerie habang tinitingnan ang mga pagkain ng may mapanuring mata. In fairness, amoy masarap. Siguro ay tanggap na niya ang kanyang kapalaran. Ngumisi si Tiago at naupo sa kabisera. Mabuti naman kung ganoon. Mas mainam na sumunod ng kusa kaysa pilitin. Tessa, pagsilbihan mo kami. Tumayo si Tessa sa gilid. Ang kanyang mga kamay ay maayos na nakapatong sa kanyang harapan. Isa-isa niyang nilagyan ng kanin ang kanilang mga pinggan. Ang bawat butil ng kanin na nahuhulog ay tila babuhangin sa isang orasang malapit ng maubos. Ang kanyang mukha ay nananatiling walang emosyon, isang maskara ng katapatan na matagal na niyang sinanay. Bukas, Tessa, may espesyal na sorpresa ako sa iyo pagkatapos ng gala, sabi ni Tiago habang hinihiwa ang karne. Isang lugar kung saan hindi mo na kailangang mag-alala sa anumang bagay. Isang lugar na nababagay sa katahimikang gusto mo. Handa na po ako sa kahit anong ibibigay niyo, Tiago. Mahinang sagot ni Tessa. Ang lahat ng ginagawa ko ay para sa kapakanan ng pamilyang ito. Tumawa si Doña Isabela. Ang tunog ng kanyang tawa ay tila pagkaskas ng bakal sa semento.
Mabuti at natuto ka na ng utang na loob. Anak, sayang lang at huli na ang lahat para sa pagsisisi mo. Sa gitna ng kanilang pagkain at pagtatawanan, walang sino man ang nakapansin sa maliliit na pagkilos ni Tessa. Habang nagpapalit siya ng tubig sa mga baso, ang kanyang isipan ay lumilipad sa puting rosas na naiwan sa kanyang unan kanina. Ang sulat mula kay Mang Cardo ay malinaw. Ang katarungan ay hindi lamang darating. Ito ay maniningil ng may kasamang interes. Pagkatapos ng hapunan, nang ang lahat ay umakyat na sa kanilang mga silid upang magpahinga para sa malaking araw, nanatili si Tessa sa madilim na kusina. Nagsimula siyang maghugas ng mga pinagkainan. Ang tunog ng tubig na dumadaloy sa lababo ay tila ba isang kanta ng pamamaalam. Ang bawat plato na kanyang pinupunasan ay huling paglilingkod na gagawin niya sa ilalim ng pangalang Villaluz. Biglang naramdaman ni Tessa ang pag-vibrate ng isang maliit na aparato sa loob ng kanyang bulsa. Mabilis siyang pumasok sa banyo at kinuha ang itim na recorder na akala ni Isabela ay isang lumang laruan. May isang mensaheng dumating sa screen, isang code na tanging siya lamang ang nakakaalam. Ang araw ay lulubog na. Ang lahat ay nakahanda na para sa huling pagtilaok ng manok. Naramdaman ni Tessa ang panlalamig ng kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang puso ay nagniningas sa determinasyon. Hinawakan niya ang asul na notebook na nakatago sa likod ng flush ng inodoro. Sinisiguradong naroon pa rin ito. Bukas, sa harap ng libu-libong tao, ang bawat pahina nito ay magiging hatol sa mga taong kumitil sa buhay ng kanyang ama at sumira sa kanyang kabataan. Hihiga na sana siya nang makarinig siya ng mahinang katok sa kanyang pintuan. Ang dahan-dahang pag-ikot ng doorknob ay nagpatahimik sa kanyang paghinga. Ang anino ng isang tao ay dahan-dahang pumasok sa kanyang silid. Hawak ang isang matulis na bagay na kumikinang sa dilim. Huwag mong dungisan ang gown mo, Valerie. Hayaan ang mga tauhan ang humila sa basurang yan. Sa loob ng ilang oras, ang pangalang Tessa Villaluz ay magiging isang malungkot na alaala na lamang sa loob ng 4 na sulok ng puting kwarto. Ang boses ni Tiago ay puno ng pagmamalaki habang pinapanood ang mga lalaking nakasuot ng puting uniforme na kinakaladkad si Tessa patungo sa isang maliit at madilim na silid sa likod ng malawak na ballroom ng hotel. Ngayong gabi, ang engranding selebrasyon ng Villaluz Group at sa labas ng pintuang iyon, ang musika ng mga biolin ay nagsisimula nang punuin ang hangin ng huwad na tamis. Habang ang mga anino ng karangyaan ay sumasayaw sa labas, si Tessa ay itinulak sa loob ng silid kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na siwang sa pinto. Ang kanyang suot ay isang luma at kupas na bestida, isang sadyang pagpili ni na Isabela upang magmukha siyang kaawa-awa at baliw sa harap ng mga doktor na susundo sa kanya mamaya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot na dadalhin siya sa ospital, kundi dahil sa bigat ng asul na notebook na nakatago sa ilalim ng kanyang suot. Paano ba yan, Tessa? Mag-isa ka na namang muli sa dilim. Nakangising wika ni Valerie habang inaayos ang kanyang brilyanteng kwintas sa harap ng salamin sa labas ng silid. Habang ako ay nasa ilalim ng mga spotlight, kasama ang asawa mo, ikaw naman ay makikipag-usap sa mga pader. Don't worry, padadalhan kita ng tira-tirang pagkain mula sa buffet kung papayagan ako ni Tiago. Narinig ni Tessa ang mahinang pag-ikot ng susi sa seradura. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila ba isang pinal na hatol. Nanatili siyang nakaupo sa malamig na sahig. Ang kanyang likuran ay nakasandal sa pader habang pinakikinggan ang lumalakas na tawanan ng mga bisita sa kabilang bahagi ng gusali. Ang bawat halakhak nila ay tila ba mga sampal sa kanyang mukha, mga paalala ng 5 taon ng kanyang pananahimik at pagtitiis. Sa gitna ng kadiliman,
Dahan-dahang hinawakan ni Tessa ang kanyang leeg. Wala na roon ang kwintas na madalas niyang isuot, ngunit naroon ang isang maliit na sugat na nagpapaalala sa kanya na siya ay buhay at gising. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inisip ang kanyang ama. Naalala niya ang bango ng lumang dayip nito at ang tibay ng mga kamay na laging humahawak sa kanya noong siya ay bata pa. Papa, gabayan niyo po ako sa gabing ito. Pabulong niyang dasal. Ang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng party. Hayaan niyong ang dilim na ito ang maging huling dilim na tatahakin ko. Biglang naramdaman ni Tessa ang mahinang pag-vibrate ng sahig. Hindi ito galing sa musika, kundi galing sa mga kable ng kuryente na dumadaloy sa ilalim ng hotel. Ang kanyang planong Matt Troylan ay nagsisimula na. Sa labas, sa gitna ng malawak na stage, tumayo si Tiago sa tapat ng mikropono. Ang kanyang nakaging ngiti ay kasing kislap ng mga bituin at ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang tagumpay ng Villaluz Group. Ipinagdiriwang din natin ang ating layunin na tumulong sa mga mahihirap at bigyan ng boses ang mga walang laban. Anunsyo ni Tiago na sinalubong ng malakas na palakpakan. Ngunit nang ituro ni Tiago ang malaking LED screen sa kanyang likuran upang ipakita ang isang video ng kanilang mga charity works, ang kulay asul na liwanag ng screen ay biglang naging pula. Ang mga larawan ng mga batang nakangiti ay napalitan ng mga dokumentong may mantsa ng dugo at mga recorded na usapan tungkol sa mga transaksyon ng Rongsan. Ang mga bulungan sa loob ng ballroom ay nagsimulang lumakas. Ang mga mukha ng mga maimpluwensyang tao ay napalitan ng gulat at pagtataka. Si Doña Isabela, na kanina ay nakaupo ng matuwid sa kanyang hapag, ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang tranghat ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Sa loob ng madilim na silid, narinig ni Tessa ang kaguluhan sa labas. Isang mahinang tunog ng pagbukas ng bintana ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Isang pamilyar na boses ang bumulong sa kanya mula sa labas ng rehas. "Kapitan, tapos na ang paghihintay. Oras na para magpakita ang tunay na katarungan." "Itigil niyo yan. Isang malaking pagkakamali ito. Sabotahe ito ng aming mga kalaban sa negosyo." Ang boses ni Tiago ay pumiyok sa tindi ng nerbiyos habang pilit niyang isinisigaw ang mga depensang wala nang nakikinig. Sa malaking LED screen sa kanyang likuran, hindi na lamang mga dokumento ang nakikita ng libu-libong panauhin. Isang malinaw na video ang nagsimulang mag-play. Ang video ni Tessa noong gabi ng kanilang anibersaryo. Kitang-kita ng lahat kung paano kinaladkad ni Tiago ang kanyang asawa, kung paano ito iginapos sa gitna ng malakas na ulan, at kung paano hinayaan ni Doña Isabela na mabulok ang sarili niyang manugang sa labas habang sila ay nagtatawanan sa loob. Ang tunog ng pagkabasag ng mangkok ng adobo sa video ay tila ba isang pagsabog na yumanig sa dangal ng mga Villaluz. Ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Tessa sa screen ay tila ba naging mga daliri na humahamak sa bawat taong nasa loob ng ballroom. Ang mga bulungan ay napalitan ng mga sigaw ng pagkadismaya. Ang mga matataas na opisyal na kanina ay nakikipagkamay kay Tiago ay dahan-dahang lumalayo sa kanya. Tila ba may nakakahawang sakit ang lalaking nasa entablado. "Mama, gawin niyo ang paraan. Patayin niyo ang kuryente." Bulong ni Tiago kay Doña Isabela na ngayon ay nanginginig na ang buong katawan. Ngunit si Doña Isabela ay tila naging isang estatwang bato. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen. Pinapanood ang sarili niyang muka habang binibigkas ang mga salitang puno ng huwad na kabanalan. Ang kapangyarihang maingat niyang binuo sa loob ng ilang dekada ay tila ba isang kastilyong buhangin na tinangay ng malakas na alon sa loob lamang ng ilang minuto. Ang kanyang tranghat na onyx na laging nasa kanyang kamay ay wala na at ang kanyang mga daliri ay walang magawa kundi ang manginig
sa hangin. Sa gitna ng kaguluhan, si Valerie ay nagsimula ng umatras. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng makeup at kayabangan ay napalitan ng matinding takot. I have nothing to do with this. Si Tiago ang may kasalanan ng lahat. Siya ang nag-utos sa akin. Sigaw ni Valerie habang pilit na sumisingit sa gitna ng karamihan upang makatakas. Ngunit bago pa man siya makarating sa pinto, ang mga malalakas na ilaw ng ballroom ay biglang namatay. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid na sinundan ng dahan-dahang pagbukas ng mga malalaking pintuan sa dulo ng hall. Isang matinding liwanag mula sa labas ang pumasok sa loob at sa gitna ng liwanag na yon, isang anino ang dahan-dahang naglalakad patungo sa entablado. Hindi ito ang anino ng isang babaeng baliw o isang aliping sugatan. Ang bawat yabag ng sapatos nito sa tiles ay tila ba isang martilyo na pumuputok sa bawat kasinungalingan ng mga vilaluz. Dahan-dahang bumukas ang mga spotlight at ang lahat ay napasinghap. Nakatayo sa gitna ng pasilyo ang isang babaeng may maikling buhok, matuwid ang tindig, at may mga matang tila ba naglalabas ng kislap ng katarungan. Ang kanyang anyo ay puno ng awtoridad na hindi matatantanan ng sinuman. Tumingin si Tiago sa babaeng paparating. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at napaupo siya sa sahig ng entablado. "Titessa? Paano?" Hindi sumagot si Tessa. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ng isang bagay na nakatago sa ilalim ng kanyang itim na coat. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila ba isang taon para sa mga vilaluz na ngayon ay nakakulong na sa sarili nilang bitag. Walang asawang naririto sa harap mo, Tiago. Ang nakikita mo ay ang katarungang matagal mong sinubukang ibaon sa ilalim ng iyong mga kasinungalingan. Ang boses ni Tessa ay hindi na ang mahinang tinig ng isang babaeng nagsusumamo. Ito ay isang utos, malamig, matatag, at puno ng awtoridad na tila ba bumasag sa bawat kristal na baso sa loob ng malawak na ballroom. Dahan-dahan niyang hinubad ang suot na itim na coat at doon, sa ilalim ng mga nagniningning na chandelier, tumambad ang kanyang tunay na anyo. Suot ni Tessa ang isang malinis at plansadong asul na seremonyal na uniforme ng kapulisan. Ang mga bituin sa kanyang balikat ay kumikinang, sumasalamin sa bawat spotlight na ngayon ay nakatutok lamang sa kanya. Ang bawat medalya sa kanyang dibdib ay tila ba mga saksi sa 5 taon ng kanyang lihim na sakripisyo. Ang imahe ng aliping asawa na sugatan at duguan ay naglaho na, pinalitan ng isang captain na handang maningil ng utang. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong hall. Maging ang mga panauhing kanina ay nagbubulungan ay napatigil, hindi makapaniwala na ang babaeng madalas nilang makitang naglilinis ng mga sapatos ni Tiago ay ang opisyal na ngayon ay nakatayo ng may dignidad sa kanilang harapan. Captain Tessa Gabriel ng Special Task Force, anunsyo niya, ang bawat salita ay tila ba isang bala na tumatama sa dibdib ni Tiago. "Tiago Villaluz, Doña Isabela Villaluz, inaaresto ko kayo sa mga kasong money laundering, human trafficking, at ang pagpaslang kay Captain Gabriel 10 taon na ang nakalilipas." Napaatras si Tiago, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Hindi maaari ito. Niloloko mo lang kami. Isang hamak na ampon ka lang." Sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. "Security! Ilabas ang baliw na ito!" Ngunit walang gumalaw sa mga security guard ng hotel. Sa halip, mula sa lahat ng mga pintuan ng ballroom, pumasok ang mga operatiba ng Task Force Matroilan. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa sahig ay tila ba isang dumadagundong na hukbo na pumapaligid sa entablado. Lumapit si Tessa kay Doña Isabela. Ang matanda ay nakaupo pa rin. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit ng mahigpit. Sa gilid ng kanyang upuan, tumingin si Tessa ng diretso sa mga mata ng matanda.
Ang mga matang dati ay puno ng pangaapi, ngunit ngayon ay puno ng matinding takot. Ang rosaryo mo, Isabela, ay hindi sapat upang burahin ang sakit na idinulot mo, mahinang sabi ni Tessa. Ang bawat luhang pumatak sa akin noon ay babalik bilang katotohanang hindi ninyo matatakasan ngayong gabi. Biglang nataranta si Tiago. Sa kanyang desperasyon, mabilis niyang hinablot ang isang maliit na baril na nakatago sa ilalim ng mesa ng entablado. Itinaas niya ito, nanginginig ang kanyang kamay, habang ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Ang buong silid ay nabalot ng tensyon. Walang sino man ang nangahas magsalita, habang ang bawat segundo ay tila humahaba, isang sandaling maaaring magbago sa kapalaran nilang lahat. "Huwag kayong lalapit," sigaw ni Tiago, nanginginig ang boses. "Wala nang lalapit. Sisirain ko ang lahat bago ninyo ako mapigil." Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang baril at ang pawis ay mabilis na dumadaloy sa kanyang noo. Ang buong paligid ay tila napako sa katahimikan habang ang tensyon ay lalong tumitindi sa bawat segundo. Sa kabilang panig, si Valerie ay dahan-dahang umatras saka biglang tumakbo patungo sa likod ng entablado. Ngunit bago pa man siya makalayo, hinarang siya ni Mang Cardo na ngayon ay suot na ang kanyang uniforme bilang bahagi ng operasyon. Itinaas niya ang kanyang kamay, mahinahon ngunit matatag ang boses. "Valerie, sandali lang. Huwag kang mag-alala. Kontrolado namin ang sitwasyon," sabi niya, habang patuloy na pinapanatili ang kalmadong kapaligiran sa gitna ng kaguluhan. "Tapos na ang palabas, Tiago," wika ni Tessa, habang dahan-dahang humahakbang palapit. Ang kanyang kamay ay nakahanda, ngunit ang kanyang mukha ay nananatiling kalmado. "Huwag mong dagdagan ang iyong mga kasalanan. Ang kamatayan ay isang madaling takasan, ngunit ang hustisya ay kailangang dumanas sa iyong buong pagkatao." Isang mabilis na pagkilos ang nangyari. Itinutok ni Tiago ang baril kay Tessa. Ang kanyang mukha ay puno ng pagnanais na pumatay. Ang lahat ng tao sa ballroom ay napasigaw at nagtangkang magtago sa ilalim ng mga mesa. Dahan-dahang hinila ni Tiago ang gatilyo. Ang tunog ng mekanismo ng baril ay narinig ng lahat sa gitna ng nakatutulig na katahimikan. Ang bawat pagkakamali ay may katapat na kabayaran at ang bawat dugong dumanak ay sumisigaw ng katarungan. Ang nakabibinging putok ng baril ay yumanig sa buong ballroom na sinundan ng pagbagsak ng mga pira-pirasong kristal mula sa nagigibang chandelier sa itaas. Ngunit sa gitna ng usok at takot, nanatiling nakatayo si Tessa. Ang bala ni Tiago ay tumama sa kisame dahil sa matinding pangangatog ng kanyang mga kamay, isang patunay na ang kasamaan ay walang lakas sa harap ng tunay na katapangan. Bago pa man muling makakilos si Tiago, mabilis siyang sinunggaban ni Mang Cardo at ng iba pang mga operatiba. Ang baril ay tumalsik sa malayo at ang mga kamay ni Tiago, na dati ay palaging may hawak na baso ng mamahaling alak, ay magaspang na pinagsama at tinalian ng malamig na bakal ng posas. "Bitawan niyo ako! Hindi niyo alam kung sino ang kinalalaban niyo!" hiyaw ni Tiago habang ang kanyang mukha ay idinidiin sa malamig na sahig. Ang kanyang mamahaling suit ay nadumihan na ng alikabok at ang kanyang dangal ay tuluyan ng niyurakan ng sarili niyang mga gawa. Sa gilid ng entablado, si Valerie ay nagsimulang magsisigaw. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang pilit na kumakawala sa mga humahawak sa kanya. "Wala akong alam. Si Tiago ang nagplano ng lahat. Pinilit niya lang ako." "Tessa, maawa ka, magkaibigan tayo, di ba?" Tiningnan lamang siya ni Tessa nang may halong puot at awa. Ang pagkakaibigang binanggit ni Valerie ay isang malaking insulto sa lahat ng pasakit na idinulot nito sa kanya. Ang pagkakaibigan ay binuo sa katapatan, Valerie. Ang sa atin ay binuo mo sa pagtataksil. Malamig na tugon ni Tessa bago hinarap ang pinakamalaking kalaban ng kanyang buhay. Si Doña Isabela ay dahan-dahang lumapit kay Tessa. Ang kanyang mga hakbang
ay hindi na ang palalong lakad ng isang reyna, kundi ang pautal-utal na kilos ng isang matandang talo. Lumuhod siya sa harap ni Tessa. Ang kanyang mga kamay, na dati ay palaging may hawak na tranghat, ay ngayon ay nakalahad, pilit na humahawak sa laylayan ng seremonyal na uniforme ni Tessa. Tessa, anak, pakiusap. Huwag mong gawin ito sa amin. Pagmamakaawa ni Isabela. Ang kanyang boses ay nanginginig sa huwad na pagsisisi. Isipin mo ang 5 taon na nagsama tayo. Isipin mo ang pangalan ng mga Villaluz. Ako ang nanay mo rito, di ba? May utang na loob ka pa rin sa akin. Dahan-dahang inalis ni Tessa ang kamay ng matanda mula sa kanyang uniforme. Sa loob ng 5 taon, Isabela, binayaran ko na ang utang na loob na sinasabi mo ng bawat patak ng aking luha at pawis. Kinaya ko ang bawat latay at bawat pang-aalipusta mo dahil alam kong darating ang gabing ito. Sa harap ng katarungan, walang nanay, walang anak. Mayroon lamang biktima at salarin. Ang bawat salita ni Tessa ay tila ba mga pako na bumaon sa puso ng matanda. Pinanood ng lahat ang walk of shame ng pamilya Villaluz. Ang mga dating tinitingala bilang mga haligi ng lipunan ay dahan-dahang inilabas ng hotel. Napaliligiran ng mga nagkikislapang kamera ng media na kanina pa kumukuha ng bawat segundo ng kanilang pagbagsak. Habang hinihila si Tiago palabas, lumingon siya sa huling pagkakataon kay Tessa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Ang bawat pinto ng kulungan na magsasara sa likuran nila ay ang bawat pintong binuksan ni Tessa patungo sa kanyang kalayaan. Naiwang nakatayo si Tessa sa gitna ng ballroom. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit ito ay isang katahimikang puno ng kapayapaan. Hinawakan niya ang asul na notebook sa kanyang kamay at itinaas ito ng bahagya. Tila ba iniaalay ang tagumpay na ito sa kanyang amang matagal nang naghihintay ng katarungan sa kabilang buhay. Ang gabi ng malaking selebrasyon ay naging gabi ng malaking paglilinis at sa gitna ng mga guho ng imperyo ng Villaluz, isang bagong liwanag ang nagsimulang sumilip. Isang liwanag na hindi na muling mabubura ng anumang dilim. Ang tunay na laya ay wala sa pagtakas, kundi sa pagharap sa mga anino ng kahapon ng may taas noo. Lumipas ang ilang buwan matapos ang gabing yumanig sa buong bansa. Ang mga pahayagan at balita sa telebisyon ay puno pa rin ng mga ulat tungkol sa paglilitis sa mga Villaluz. Si Tiago at Doña Isabela ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo, habang si Valerie ay naharap din sa patong-patong na kaso ng pakikipagsabwatan. Ang kanilang marangyang mansyon na dating simbolo ng kapangyarihan ay nakapinid na ngayon at nababalot ng katahimikan, isang monumento ng kasamaang nagapi. Sa isang maliit ngunit maaliwalas na bahay sa labas ng lungsod, dahan-dahang binuksan ni Tessa ang mga bintana. Ang sikat ng araw ay pumasok sa loob, nagbibigay ng init sa bawat sulok ng silid na amoy kape at bagong lutong pandesal. Wala na ang mga chandelier na gawa sa kristal, ngunit ang liwanag na narito ay mas totoo at mas nakagiginhawa. Anak, narito na ang almusal. Mainit pa itong pandesal na binili ko sa kanto. Ang masayang tawag ni Nanay Rosa mula sa kusina. Ngumiti si Tessa at lumapit sa matanda. Ngayon, hindi na sila nagtatago sa dilim. Si Nanay Rosa ay nananatili sa piling ni Tessa, hindi na bilang isang katulong, kundi bilang isang tunay na kapamilya. Pinanood ni Tessa ang matanda habang masayang nagtitimpla ng kape. Ang mga kamay nito ay wala na ang panginginig ng takot. Umupo si Tessa sa maliit na mesa at kumuha ng isang piraso ng tinapay. Sa loob ng 5 taon, bawat subo niya ng pagkain ay may kasamang kaba at pait. Ngunit ngayon, ang bawat kagat ay tila balasan ng tagumpay. Ang payak na almusal na ito ay mas masarap pa kaysa sa anumang piging na inihanda niya sa mansyon ng mga Villaluz. Captain, may tawag po mula sa headquarters. Sabi ni Mang Cardo na pumasok sa bahay.
Suot ang kanyang uniforme at may bitbit na ilang dokumento. Hinihintay po ang inyong pagbabalik para sa seremonya ng inyong promosyon. Huminga ng malalim si Tessa. Ang kanyang tungkulin bilang isang captain ay nagpapatuloy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangang magsuot ng maskara. Gagamitin niya ang kanyang posisyon upang pamunuan ang isang bagong unit na tutulong sa mga kababaihang dumanas ng pang-aabuso at kawalang katarungan sa loob ng sarili nilang mga tahanan. Bago umalis, lumapit si Tessa sa isang maliit na altar sa gilid ng silid. Naroon ang asul na notebook ng kanyang ama. Maayos na nakatago sa tabi ng kanyang mga medalya. Hinaplos niya ang pabalat nito. Nararamdaman ang koneksyon sa kanyang ama na tila ba bumubulong ng pagbati sa hangin. Tapos na ang bagyo, Papa. Pabulong niyang sabi. Ang katarungang ipinaglaban mo ay atin na. Lumabas si Tessa ng bahay at tumingala sa asul na langit. Ang hangin ay humahampas sa kanyang maikling buhok, isang paalala ng kanyang muling pagsilang. Ang sugat sa kanyang puso ay maaaring naroon pa rin, ngunit hindi na ito nagnanaknak sa sakit. Ito ay nagsisilbi na lamang na peklat ng karangalan. Isang patunay na ang isang babaeng binalak nilang wasakin ay ang siyang bumangon upang itayo ang katarungan para sa lahat. Sumakay siya sa sasakyan kasama si Mang Cardo, handang harapin ang bagong umaga. Sa kanyang pag-alis, ang bawat gulong ng sasakyan sa semento ay tila ba isang kanta ng kalayaan. Umaalingaw-ngaw sa bawat kalsada, nagbabalita na ang aliping asawa ay wala na, at ang reyna ng kanyang sariling buhay ay narito na upang manatili. Ang bawat patak ng ulan ay may hangganan, at pagkatapos ng pinakamahabang gabi, ang araw ay laging sumisikat nang may dalang panibagong pag-asa. Sa ilalim ng malawak na langit ng sementeryo, ang ihip ng hangin ay tila isang banayad na haplos na nagdadala ng bango ng mga sariwang bulaklak. Nakatayo si Tessa sa harap ng puntod ng kanyang ama, si Captain Gabriel. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang kumpol ng puting kalachuchi, ang bulaklak na sumasalamin sa katatagan at kalinisan ng hangarin. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga ito sa ibabaw ng marmol habang ang sikat ng umaga ay nagbibigay ng gintong liwanag sa pangalang nakaukit doon. Papa, tapos na ang lahat. Bulong niya, ang boses ay malinaw at payapa. Ang mga taong kumuha sa iyo ay nasa likod na ng rehas. Ang bawat kasinungalingan nila ay naging kalsada patungo sa kanilang sariling bilangguan. Maaari ka na pong mamahinga ng payapa dahil ang iyong anak ay hindi lamang nabuhay para sa hustisya, kundi nabubuhay na ngayon para sa sarili niyang kaligayahan. Marami ang nagtatanong sa kanya kung napatawad na ba niya ang mga Villaluz. Sa loob ng kanyang puso, alam ni Tessa na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa krimen o pagtanggap muli sa mga nagkasala. Ang pagpapatawad para sa kanya ay ang pagbitaw sa kadena ng puot na nagtali sa kanya sa loob ng 5 taon. Pinili niyang palayain ang kanyang sarili mula sa bigat ng galit upang magkaroon ng puwang ang pagmamahal at kapayapaan. Ang mga Villaluz ay bahagi na lamang ng isang madilim na kabanata na tapos na niyang basahin. Sila ay wala ng kapangyarihan sa kanyang kasalukuyan. Ngayon, ang dating mansyon na puno ng pighati ay napalitan ng Gabriel Tessa Center for Women and Children. Ang mga pasilyong dati ay amoy lason at kasinungalingan ay puno na ngayon ng tawanan ng mga batang naglalaro at mga kababaihang nag-aaral muli ng bagong kasanayan. Si Nanay Rosa, ang nagsisilbing lola ng center, nagbibigay ng init at kalinga na dati ay ipinagkait sa loob ng mga pader ng kapangyarihan. Sa bawat babaeng lumalapit sa kanya, iisa lamang ang palaging paalala ni Tessa. Ang iyong pananahimik ay hindi kahinaan. Ito ay ang iyong lakas na naghihintay ng tamang sandali. Huwag mong hayaang tukuyin ng ibang tao ang iyong halaga dahil ikaw ang reyna ng iyong sariling tadhana. Habang naglalakad siya palabas ng sementeryo,
Naramdaman ni Tessa ang gaan ng kanyang bawat hakbang. Wala na ang bigat ng asul na notebook dahil ang bawat salita nito ay naisakatuparan na. Wala na ang hapdi ng mga latay sa kanyang likuran dahil ang mga ito ay naging mga peklat na lamang ng isang mandirigmang nagwagi. Ang buhay ay tila isang sining ng pagbuo muli mula sa mga basag na piraso. Ang mangkok ng adobo na nabasag sa anibersaryo ni Tessa ay hindi na muling mabubuo, ngunit ang mga piraso nito ay nagamit niya upang itayo ang isang pundasyon na hindi na kailanman mayuyurakan ng sinuman. Tumingala si Tessa sa langit at huminga ng malalim. Ang hangin ay malinis, ang mundo ay malawak, at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang kanyang puso ay tunay na payapa. Ang kwento ng aliping asawa ay natapos na at ang kwento ng isang malayang babae ay nagsisimula pa lamang. At sa bawat bagong simula na yon, naroroon ang mga aral na habang buhay nating dadalhin sa ating mga puso. Maraming salamat sa inyong paglalakbay, kasama ko hanggang sa huling yugto ng kwentong ito. Hindi naging madali ang tahakin ng landas ni Tessa, at alam kong hindi rin naging madali para sa inyo ang makinig sa bawat hagupit ng tadhana na kanyang dinala. Habang isinusulat ko ang mga tagpong inaapi si Tessa, lalo na noong gabing iginapos siya sa gitna ng ulan habang pilit na pinoprotektahan ang huling alaala ng kanyang ama, naramdaman ko rin ang hapdi sa aking sariling dibdib. May mga sandaling napatigil ako dahil sa tindi ng bigat ng damdamin na tila ba bawat patak ng ulan sa kwento ay pumatak din sa aking sariling mga mata. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta bunga ng aking imahinasyon. Ito ay hango sa mga totoong boses ng mga kababaihang nakatagpo ko sa aking buhay. Mga lihim na luha, mga sakripisyong hindi na itala, at mga matatag na pusong nanatiling buo sa kabila ng pagkawasak. Nais kong ipaalala sa inyo na ang katarungan at pag-asa ay parang isang munting apoy sa gitna ng malakas na hangin. Maaring mag-andap ito, maari itong manghina. Ngunit hanggat may isang taong naniniwala sa katotohanan, hinding-hindi ito mapapatay. Ang karanasan ni Tessa ay isang paalala na ang ating pinakamatinding sugat ay maaari ring maging ating pinakamalakas na sandata. Bago tayo tuluyang magpaalam sa mga Villaluz at sa bagong buhay ni Tessa, may isang tanong na nais kong iwanan sa inyo na naging hamon din sa akin habang binubuo ang wakas na ito. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Tessa matapos ang lahat ng latay, pait at panlilinlang na inyong naranasan, kaya nyo rin bang piliin ang kapayapaan at pagpapatawad para sa inyong sariling kalayaan? O ang katarungan ba para sa inyo ay dapat na may kasamang higanti? Sana ay nag-iwan ang kwentong ito ng isang munting buto ng lakas sa inyong mga puso na sisibol sa tuwing kayo ay nahaharap sa sarili ninyong mga unos. Huwag niyo sanang kalimutang ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Bawat opinyon ninyo ay mahalaga sa akin. Kung naging bahagi man ng inyong araw ang pakikinig na ito, paki-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong maabot na mga pusong nangangailangan ng paalala na laging may bukas na naghihintay. Muli, maraming salamat sa inyong tiwala at oras. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig, pagtitiis at tagumpay. Ako ang inyong lingkod. Hanggang sa muling pagbukas ng susunod na kabanata.